Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ng alas 6 ng umaga. Magandang umaga lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Sa inyo ang Bombo News and Views sa morning edition ngayong araw ng Merkules sa Oktubre 29, taong 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, para sa ating Christmas countdown, meron na lamang po tayong 57 araw bago sumapit ang Pasko. At ngayon, sa ulo ng ating mga balita sa ating top story, mga kabombo, Pilipinas formal nang tinanggap ang ASEAN Chairship. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong South Korea para sa APEC. Sa ating balitang lokal, 104th Community Defense Center First Regional Community Defense Group lumagda ng Memorandum of Understanding para sa dugong bombo bloodletting activity ng Bombo Radyo at Star FM. Sa ating balitang pambansa, International Criminal Court ipinag-utos ang paglabas ng public version ng apilan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa balitang ibayong dagat, Category 5 Hurricane Melissa naglandfall na sa southwestern Jamaica. Sa balitang espesyal, 3 kabataan na nakasuot ng creepy costumes nagatid ng pangamba at katakutan sa ilang residente sa Virginia sa Amerika. Sa ating balitang pangkalakasan, Pinay tennis star Alex Ciala pasok na sa ikalawang round ng Hong Kong Open. At sa ating Bombo News Analysis, sa paglalantad ni Pangulong Marcos Jr. sa agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea sa harap ng mga lidera ng ASEAN, makabuluhang hakbang, ngunit may katiyakan ba ang kooperasyon ng mga bansa? At ngayon, sa detalye ng ating mga balita at sa ating top story, mga kabombo, ganap na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tungkulin na bilang bagong tagapangulo ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN matapos ipasa ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang Asian Chairship gavel na sa kanya na isinagawa sa closing ceremony ng 47th ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong. Ang seremonya ay ginanap sa Bangkok, Thailand kung saan nagtipon ang mga lidera ng ASEAN upang talakayin ang mga mahalagang isyu sa riyon, kabilang ang seguridad, ekonomiya at kooperasyon na panreliyon. Sa kanyang maikling talumpati, pinahayag ni Pangulong Marcos ang pasalamat sa tiwalang ibinigay sa Pilipinas at kanyang tiniyak ang kanyang dedikasyon sa pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa Timog Silangang Asya. Ang chairship ng ASEAN ay isang taunang tungkulin na ginagampanan ng isang bansang kasapi na may layuning pamunuan ang mga pagpupulong, itaguyod ang mga advokasya ng organisasyon at palakasin ang ugnayan ng mga miyembro ng bansa. Ang Pilipinas ay huling lumahok ng ASEAN chairship noong 2017 kung saan naging sentro ng mga talakayan ang inclusive growth, maritime security at regional connectivity. Please take note they took the gavel away from me immediately. I think it means I'm still on probation. As your chairship concludes, the Philippines is honored to take on the responsibility of leading ASEAN from 2026. We are committed to carrying forward your momentum and to implement on its first year the ASEAN Community Vision 2045 with purpose and resolve. We likewise remain dedicated to facilitating the further integration of Timor-Leste into the ASEAN family. Samantala, isang araw matapos manggaling sa Malaysia, tutulak naman na patungong Busan at Gwangju sa Republic of Korea si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa ika-32 APEC Economic Leaders Meeting. Samantala, mga kabombo, sa ating balitang lokal, formal nang nilagdaan ng 104th Community Defense Center or CDC ng First Regional Community Defense Group or 1RCDG ang isang Memorandum of Understanding or MOU kasama ang Bombo Radyo Dagupan Star FM Dagupan para sa isasagawang dugong bombo bloodletting activity. Ang paglagda ay ginanap sa kampo ng 104th DC or CDC sa bayan ng Binmali sa pangunguna ni Director Colonel
Felipe Martires or Martinez Jr., ang Bombo Radio Station Manager Josephine Sarmiento at Star FM Station Manager DJ Alan Pawikan. Layunin ng MOU na palakasin ang pagtutulungan sa pagitan ng militar at media sa paglilingkod sa komunidad, lalo na sa pagtugon sa pangailangan ng dugo sa mga ospital at medical facilities. Ayon kay Director Martinez, mahalaga ang kanilang pagpagtulungan upang may kayat ang mga reservists, kadete at iba pang ROTC students na tumulong sa mga nangailangan ng dugo sa pamamagitan ng pagsali sa dugong bombo bloodletting activity at pagpapalakas ng blood supply sa rehiyon. Hindi pa matukoy ang eksaktong bilang ng mga lalahok, ngunit naniniwala si Martinez na marami ang makikisa sa gaganapin na mismo sa Nobyembre 15, 2025 sa Nepo Mall, Arellano Street, Dagupan City. Tiniyak ni Martinez sa publiko na kaisa ang sandatahang lakas at iba pang pinangangasiwaan nito sa ganitong gawain na upang makapagligtas ng buhay dahil sa kakulangan ng dugo sa bansa. Ang ating mga reservists ay we have more or less 500 na reservists. At ang ating mga kadete ay more or less mga 3,000. So, we are hoping na sana marami sa kanila mag-voluntary magbigay ng dugo. So, akin pong inaanyayahan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga reservists o mga ROTC cadets, na sana sila ay mag-voluntary mag-donate para na rin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng dugo. Para tayo makapagligtas man lang ng Undas ngayong taon, binigang diin ni Orche Tolentino na isang zero waste campaigner mula sa Eco Waste Coalition na ang kahalagahan ng tamang pangalaga sa kapaligiran at kaligtasan ng bata sa paggamit ng pintura, pagkain at dekorasyon sa sementeryo. Ayon kay Tolentino, karaniwang nagtatambak lamang ng basura ang ilang pamilya matapos ang paglilinis ng puntod na nagiging sanhi ng mas malaking problema sa solid waste kapag nagsasama-sama ang mga ito. Dagdag niya na mahalagang huwag iwan ang mga basura at tiyaking maayos ang pagdala ng pagkain gamit ang mga reusable na lalagyan. Isa sa kanyang binigyang pansin ay ang paggamit ng pintura na walang lead content lalo na sa mga bata. Kapag may lead content ang pintura ay naapektuhan nito ang talino at utak ng bata. Kalimitan ng lead ay naitatago sa buto at maaring hindi agad maramdaman, ngunit makikita ng mga magulang o guro ang epekto sa paglipas ng panahon. Hinimugtin niya ang publiko na patuloy na suportahan ang information at education campaign tungkol sa ligtas na paggamit ng mga materyales sa undas, partikular sa mga paaralan. Bukod sa pagpili ng lead-free na pintura, payo rin niya ang mga kandila ay walang amoy at ang mga bulaklaka ay buhay upang maritong alagaan at magamit muli sa susunod na taon. Sa pagkain naman, ipinapayo ni Tolentino na magdala lamang ng sapat at ilagay ito sa reusable na lalagyan upang mabawasan ang basura. Kailangan yung pinturang gagamitin natin ay walang lead or tingga. Gumamit tayo ng mga water-based na pintura. Pangalawa, yung mga kandila na ating gagamitin, siyempre dapat kung pwede lamang ay yung non-scented, yung walang amoy. Kasi kapag ito ay may mga amoy, may kahalo itong chemical. Habang ito ay may sindi, okay na naaamoy natin na mabango, pero ito ay may taglay na chemical. Kaya kung pwede sana, ang bibili nating mga kandila ay yung walang amoy. Samantala mga kabombo, sa di pa nga balita nga lokal, nag-umpisa na nga maghanda ang mga nagbebenta ng bulaklak para sa undas sa bahagi ng Galvan Street dito sa siyudad ng Dagupan, kung saan pinapayagan silang magtinda sa gilid ng kalsada. Ayon sa ilang vendors, matumal pa ang bentahan dahil kakaunti pa lamang ang mga bubisita sa sementeryo, ngunit inaasang dadagsa ang mga mamimili sa Oktubre 30 hanggang 31. Isa sa mga nagtitinda, si Marlon Cordero, ay nagsabing reduce flower lamang ang kanyang tinitinda dahil ito lang ang kaya niya puhunan sa ngayon. Nakaayos ang mga ito sa paso o binibenta ng tingi sa halagang 100 bawat bundle. In-order pa niya ang mga bulaklak mula Baguio City at nagbabalak lamang siya magdagdag ng paninda kapag papalapit na ang undas dahil 3 araw lang ang tinatagal ng mga bulaklak bago malanta. Maaring tumas din ang umano ang presyo depende sa galaw ng supplier.
Ngayon, medyo matungal pa. Ewan ko lang kung sa susunod na araw. Mga 30, 31, gano'n. Yun na siguro, marami nang dadaksa ng pamamasyal sa Campo Santo. Ngayon, isang klase lang ang tinda namin ngayon. Panay-rados lang muna kasi matumal pa ang kwan. Kasi kung mag-i-stack ka na kaagad, 3 days pa lang, malalanta na kaagad. Kaya kunti-kunti lang muna ang kinukuha namin na bulaklak. Baka sa 30 o 31, baka dadamihan ko ng kunti, dadagdag. Baka sakaling lalakas na rin ang bintaan. Flower shop ni Marlina Bravo, sapat ang supply dahil sila mismo ang kumukuha ng mga bulaklak sa Baguio. Kaunti pa lamang ang namimili ngayon, ngunit inaasahan nilang sisimulan ang dagsa ng mga mamimili sa mga susunod na mga araw. Iba-iba ang presyo ng mga bulaklak depende sa klase. Stargazer ay 250 pesos sa kada bundle. Sunflower ay 50 pesos kada tangkaya. Malaysian Mums at Regius ay tiga 200 pesos kada bundle. Habang pako ay 20 pesos bawat piraso. Maging ang dahon ay tumaas na rin ang halaga. Tumatanggap din sila ng mga order ng flower arrangement na nagkakalaga ng 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos depende sa kombinasyon ng imported at local na bulaklak. Oo, lahat ng mga dahon namin, ma'am, tumaas kasi nga, mahirap daw dun sa nauulanan. Nakakati yung mga kumukuha. Kaya, mamahal, ma'am, opo. Kasi mahirap pag umuulan, ma'am. Makati daw, kaya, oo, yung mga, ma'am, sila namimili ng design nila. Nasa cellphone na nila, ma'am, pinapakita na lang namin kung gagayahin namin yun, o Pero mas, yung man ngayon, ma'am, yung talagang binibili nila, yung nakapaso. Yung mga kumukuha ng tigli-5, tigsa-10. Sa iba pang balitang lokal, dumarami na ang mga nagtitinda ng sangkap na malagkit na ginagawang daramon sa pamilya ng Dagupan City kasabay ng pagsisimula ng pagunita ng undas. Isa sa mga sikat na pagkain tuwing sumasapit ang undas ay ang daramon na popular sa Pangasinan at karaniwang inilalagay sa altar ng bawat pamilyang Katoliko bilang handog sa pagkain para sa mga yumao tuwing undas. Ang kay Virginia Elba na isa sa mga tindera nito na sa ngayon na hindi pa gaanong malakas ang bentahan ngunit inaasahan na besperas ng undas, magiging malakas na ito. Madalas umanong pagbibenta ng ganito sa lalawigan dahil tuwing huling linggo ng Oktubre hanggang unang linggo ng Nobyembre lamang ito. Ang bentahan nito per slice, nasa 10 piso habang maaari din namang mag-order sa kanila ng per bilao na umaabot sa 600 pesos depende sa laki ng bilao. Lumalakas lang kasi yung benta pag November 1 na po. Siguro mga 29, 30, 31, ayan po. Tumaas po siya, sir. 40 pesos na po yung isang gatang. Lastly kasi 30, 35, ganun. Siguro sa presyo na rin ng malagkit, tsaka yung Sarmiento na isa rin sa tendera, medyo mura ang kuha nito sa supplier sa Bayambanga. Hindi pa ganoon umano ang kalakasan nito ngunit nakakuha na siya ng maraming stocks. Dahil inaasahan na sa susunod na araw, lalakas na ito sapagkat tinatangkilik naman ito tuwing panahon ng undas. May mga nagtitinda ng hindi malagkit, may halo po. Ito po, puro malagkit po talaga. Kaya medyo mahal po. Binibenta ko na lang ng 30 o minsan 35 ganyan. Kung tatawar sila, bigay ko lang 30. Mga ganito pag November 1, ang dami po ibili kasi ito talaga yung pag-ano ng pista patay po. Pag maghahanap po kayo lang daraman, dito na lang sa malapit sa gilid ng dito sa may Malingas po. So, may daraman po dito, may nagtitinda po. Samantala sa ating balitang pambansa, inatasan ng International Criminal Court or ICC appeal sa chamber ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magsumiti ng public at redacted version ng kanyang appeal brief on interim release. Batay sa kautusang inilabas sa kamakailan, inatasan din ng mga hukuma ng appeals chamber ang prosecutors at mga Office of the Public Counsel for Victims na magsumiti ng kanilang version sa Oktubre 31. Ang utos ay alinsunod sa Regulation 23 ng ICC na nagtatakda ng transparency at tamang paghawak ng mga dokumentong may sensitibong nilalaman. Matatandang tinanggihan ng ICC Trial Chamber 1 ang kahilingan ni dating Pangulo para sa pansamantalang paglayan noong Setyembre 26. Inapila ito ng kanyang panig noong Oktubre 14 at sumagot naman ang prosekusyon at mga biktima noong Oktubre 21.
Samantala sa iba pang balitang pambansa, tiniyak ng Office of the Ombudsman na kanilang hindi sasantabi ang mga naunang testimonya o pahayag ng mga diskaya patungkol sa flood control projects anomaly. Ayon mismo kay Assistant Ombudsman Miko F. Clavano, maaring gamitin pa rin ng mga ito sa nagpapatuloy na investigasyon ukol sa kontrobersiya. Ito'y kahit pa ituring na ngayon bilang hostile witnesses ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kanilang paghinto ng kooperasyon at pakikipagtulungan sa pamahalaan. Paliwanag ni Ombudsman spokesperson Miko Clavano na ito'y posible sapagkat pinanumpaan naman nila ang kanilang salaysay of affidavit na dala sa naganap na pagdinig ng Senado. Subalit ibinahagi ng naturang opisyal na wala pa umanong ibinabahaging sworn affidavit ang Diskaya couple kahit pa makailang ulit ng bumisita sa Department of Justice. Ngunit ayon kay Assistant Ombudsman Clavano, nakukulangan umano sila sa nilalaman ng affidavit ng mga Diskaya tungkol sa kanilang mga nalalaman. Habang naniniwala naman ang naturang opisyal na ang gawing di paglalahad ng buong nalalaman ay estratehiya umano ng kampo ng mga Diskaya. Samantala sa ating huling balitang pambansa, nanguna sa listahan ng mga senadora na may pinakamalaking net worth ngayong 20th Congress si Senator Mark Villar na nagdeklara ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN na may kabuang yaman na nasa 1.3 billion pesos. Walang dineklarang utang o liabilities si Villar. Pumapangalawas kay Villara ang isa pa ring bilyonaryo na si Senator Raffy Tulfo na nagdeklara ng mahigit 1 milyon at 5,000 piso. Sumunod sa kanya si Senator Erwin Tulfo na may net worth na 497 million pesos. Pang-apat sa listahan sina Senator Juan Miguel Zubiri na may 432 million pesos. Camille Villar na may 362 million pesos. Sumunod si Senator Panfilo Ping Lacson na 244 million pesos. Senator Robin Padilla na may 240 million pesos. Matatandaan na si Padilla ang unang senador na nagbuluntaryong ilabas ang kopya ng kanyang SALN. Pang-walo sina Jingo Estrada, Lito Lapid, Vicente Soto III, JV Ejercito at Pia Cayetano. Pang-13 si Vin Gatchalian. Sunod sina Bam Aquino, Lauren Ligarda, Joel Villanueva at Francis Pangilinan. Lumalabas naman na pinakamahirap sina Risa Hontiveros na may higit 18 million na pesos at Francis Chis Escudero na mayroon ding 18 million na pesos. 5 senador na lamang ang hindi pa naglalabas ng kanilang SALN na kinabibilangan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Samantala, bomba sa ating balita nga ibayong dagat naglandfall na sa southwestern Jamaica sa Caribbean Island na ang Hurricane Melissa bilang isang Category 5 storm. Nagparanas na ito ng malalakas na hangin na umaabot sa 295 km per hour. Nagbabala ang National Hurricane Center na ang lakas nito ay labis na napakapanganib at may turing na life-threatening. Inabisuan na ang mga residente na manatili sa kanilang kinaroonan hanggang sa makadaan na ang mata ng bagyo. Ayon kay Energy Minister Daryl Vasa, nakaranas na ng pagkawala ng linya ng kuryente sa ilang lugar. Sa iba pang balitang ibayong dagat, muling nagsagawa ng US military ng airstrike sa 4 na bangka na may dalang illegal na droga sa silangang bahagi ng Pacific Ocean. Ayon kay US Secretary of Defense Pete Hegseth, na sa pinakahuling insidente, mayroong 14 na katawang nasawi. Itong unang pagkakataong mayroong 4 na bangka na magkakasabay na isinagawang military operations ng Amerika. Sinabi nito na nakikipagtulungan sa kanila ang mga Mexican authorities matapos makakuha ng impormasyon ukol sa pagdala ng illegal na droga ng bangka. Mula noong Setyembre, mayroong 14 na mga bangka na ang pinasabugan ng US military na nagdadala ng illegal na droga na ikinasawi ng 57 katao. Samantala mga kabombo sa ating balitang espesyal, nalalapit na naman ang pagunitan ng undasa at nangangahulugan na riyan muli ang mga katatakutan. Katulad na lamang ng 3 prankster sa Virginia sa Amerika na nagsuot ng creepy costumes na nagkalat ng katatakutan sa kalapit na bahay. Ang trip ng mga ito, magpakita sa harap ng pintuan ng mga kabahayan na may mga doorbell camera. Hindi ito pinalagpas ni Alexandria
Police Department at inimbestigahan dahil sa maari umano may pagtangkang magnakaw ang mga ito. Isa-isang nireview ng otoridad ng recorded footage mula sa mga doorbell camera na namataan na ang mga ito. Kanilang natukoy na 3 kabataan ang nagtatago sa creepy costumes na kaanak umano ng mga nakatira sa naturang bahay. Kasabwat din ng mga ito ang 3 pang matatandang miyembro ng pamilya at isa pang bata. Harmless man ang naturang prank, subalit ikinaktakot umano ng mga residente na may kasamang balak ang mga ito. Kaya ang isang biktima ng prank, kinausap pa ang kabilang bahay na kanilang kaanak na nagmamay-ari ng barilang. At saad ng pulisa, kung malaki pa ang katatakutan at hindi na ito nakontrola, maaring mauwi ito sa hindi naasang pangyayari. Wala namang kasong ipinataw kaugnay sa isinagawang investigasyon. Sa ating balitang pangkalakalan, pinuri ni House Speaker Faustino Bojedi III si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpapakita ng malasakit at matatag na liderato ng mga magsasaka at mangingisda matapos lagdaan ang Executive Order No. 101, mga kautosang nagtatakda ng floor price para sa palay at magpapatibay ng daraktang tulong ng pamahalaan sa nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Ayon kay D, patunay ang 2 kautusan na nauunawaan ng Pangulo ang tunay na kalagayan ng mga nagpapakain sa bansa at determinado siyang maibangon ang kanilang kabuhayan at dignidad. Ipinaliwanag ng Speaker na sa ilalim ng Executive Order 100 na magkakaroon ng makatarungan at tamang floor price para sa palay upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa mababang presyong ipinapataw ng mga mamimili tuwing anihan. Layunin nito na patatagin ang presyo sa merkado at mapabuti ang kita ng mga magsasaka at palakasin ang pambansang seguridad sa pagkain. Pinuri rin ng Speaker ang Department of Agriculture sa patuloy na suporta upang agad matugunan ang mga suliranin ng sektor ng agrikultura. Samantala mga kabombo, sa palitan ng piso kontra dolyar ang isang US dollar ay may katumbas na 59 pesos and 13 centavos. Batay ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines para sa US dollar as of closing transaction kahapon at magbubukas muli mamayang alas 9 ng umaga. Habang ang datos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ibang currencies, ang isang Hong Kong dollar may palitan na 7 pesos and 56 centavos, habang ang Singapore dollar may katumbas naman na 45 pesos and 27 centavos. Ang Saudi Arabia Rial ay may katumbas na 15 pesos and 65 centavos at ang euro ay may palitan na 68 pesos and 35 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Samantala sa ating balitang palakasan, pasok na sa ikalawang round ng Hong Kong Open si Pinay tennis star Alex Eala. Ito ay matapos na hindi tinapos ng kanyang kalaban na si Katie Boulter ng United Kingdom ang ikalawang round dahil sa injury, 6-4 to 1. Hawak ng 20 anyos na si Eala ang kalamangan sa second round at nang itigil ang laro. Nagpaabot naman ng agarang paggaling si Eala kaya Boulter. Susunod na makaharap ni Eala si Victoria Mbuko ng Canada para sa round of 16. Sa kabilang dako sa ating top 5 medal tallies sa Batang Pinoy 2025 as of 3 AM, nangunguna na ang Baguio City na may kabuang 49 medals, 23 golds, 11 silvers at 15 bronze medals. Pangalawa ang Manila na may 43 medals, 15 golds, 15 silvers and 13 bronze medals. Nasa ikatlong pwesto naman ang Pasig City na may 45 medals, 14 golds, 9 silvers at 22 bronze medals. Ikaapat ang Quezon City na may 41 medals, 13 golds, 11 silvers at 17 bronze medal. At nasa ikalima naman ang General Santos, ang host city na may 13 golds or may 13 medals. Meron itong 8 golds, 3 silvers and 2 bronze medals. Habang ang Pangasinan ay nasa ikasampung pwesto na may 9 na medalya, 5 golds, 3 silvers and 1 bronze medal. Samantala sa ating balitang showbiz, nagbahagi si Chloe San Jose ng ilang larawan sa social media mula sa surprise celebration na inihanda ng kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan para sa kanyang nobyo at Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ang selebrasyon ay bilang pagbibigay pugay sa mga bagong tagumpay ni Yulo matapos masungkit ang gold medal sa men's vault at bronze medal sa men's floor exercise sa 53rd
FIG Artistic Gymnastic World Championships na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Sa kanyang post, nagpasalamat si San Jose sa kanilang pamilya at mga kaibigan na patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanila. Ipinakita sa mga larawang ibinahagi ni San Jose ang masayang selebrasyon na puno ng mga ngiti at simpleng kasiyahan na nagpapatunay ng pagkakaisa at pagmamahalana ng kanilang maliit ngunit matatag na samahan. Ang panibagong tagumpay ni Yulo ay nagdagdag pa sa kanyang mga karangalan bilang isa sa mga hinahangaang atleta sa bansa sa larangan ng gymnastics. Here now is the Bombo Weather Forecast. Alamin na ang lagay ng panahon sa oras na ito natin ng ating weather reporter na si Bombo Mayra Reside. Mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Mayra. Mga kabombo, narito ng ating ulat panahon sa umagang ito. Shearline ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa nilalabing bahagi naman ng Mindanao ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng Intertropical Convergence Zone. Sa gitnang Visayas, nakakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng Intertropical Convergence Zone. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon ay nakakaranas ng baging maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng Iserisa. Dito naman sa lalawigan ng Pangasinan ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng Iserisa. Samantala mga kabombo, sumikat ang araw kaninang alas 5:54 ng umaga at aasahan ang paglubog nito mamayang alas 5:29 ng hapon. Samantala, narito naman ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 34 degrees Celsius. Habang sa lungsod naman ng Kawayan, nakakaranas ng maulap din na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan niya ng 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa parte naman ng Visayas, ang lungsod ng Rojas ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan niya ng 24 hanggang 31 degrees Celsius. Habang sa lungsod naman ng Cebu, nakakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagkulog at pagkidlat kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan niya ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, ang lungsod ng Butuan ay nakakaranas ng bahagyang maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 23 hanggang 31 degrees Celsius. Habang sa lungsod naman ng Davao ay nakakaranas ng bahagyang maaraw na panahon sa temperaturang nararamdaman sa pagitan niyan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Mga kabombo, yun ang ating ulat panahon sa oras na ito. Paalala pa rin sa ating mga kabombo, palagi po tayong magdala ng panangga, panlaban sa init at ulan, at laging tatandaan na iba yung pag-iingat ang kailangan upang ang sakuna ay maiwasan. Ugaling maging updated upang ang kalamidad ay inyo pong mapaghandaan. Inyong nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito mula mismo sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, yan ang kalipunan ng ating pagbabalita at bago tayo magtapos, ating munang balikan ang naging ulo ng ating mga balita sa ating top story. Pilipinas, formal lang natanggap ang ASEAN Chairship, Pangulong Ferdinand Marcos at patungong South Korea para sa APEC. Sa ating balitang lokal, 104th Community Defense Center First Regional Community Defense Group lumagda ng Memorandum of Understanding para sa dugong bombo bloodletting activity ng Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa ating balitang pambansa, ICC pinag-utos ang paglabas ng public version ng apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa balitang ibayong dagat, Category 5 Hurricane Melissa naglandfall na sa southwestern Jamaica. Sa balitang espesyal, 3 kabataan na nakasuot ng
creepy costumes sa nagatid ng pangamba at katatakutan sa ilang residente sa Virginia sa Amerika. Sa balitang pangkalakasan, Pinay tennis star Alex Yala pasok na sa ikalang round ng Hong Kong Open. At sa ating Bombo News Analysis, sa paglalantad ni Pangulong Marcos sa agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea sa harap ng mga lidera ng ASEAN, makabuluhang hakbang ngunit may katiyakan ba ang kooperasyon ng mga bansa? Mga kabombo, maaring tutukan ang mga kaganapan at update sa mga latest na pangyayari sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Bombo Radyo Dagupan. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, para sa ating Christmas countdown, meron na lamang po tayong 57 araw bago sumapit ang Pasko. Sumainyo ang Bombo News and Views sa morning edition ngayong araw ng Merkules, Oktubre 29 ng 2025 at kami ang inagima tagapagbalita. Bombo Justin Fantanilla Rosete. At Bombo from Sabado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya tatalikod sa usapin ng soberanya ng bansa sa kanyang talumpati sa 30th ASEAN-US Summit kamakailan na dinaluhan ni US President Donald Trump ay inilantad ng Pangulo ang mapanganib na maniobra ng mga barko ng China laban sa puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isang hakbang na hindi lamang simbolo ng tapang kundi malinaw na paninindigan. Ang karapatan ng bansa ay hindi ibebenta, hindi isasantabi at hindi rin ipagpapalit sa katahimikan. Matagal ang usapin ang patuloy ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na pumabor sa Pilipinas, patuloy pa rin ang insidente ng panghaharas, pagharang at mapanganib na galaw ng mga barko ng China sa loob ng ating eksklusibong zonang pandagat. Ang paglantad ni Pangulong Marcos Jr. ng ganitong insidente sa harap ng mga leader ng ASEAN at Estados Unidos sa isang makabuluhang hakbang upang ilantad sa mundo ang tunay na kalagayan ng rehiyon at na hindi ito simpleng alitan, kundi isang patuloy na banta sa kapayapaan at kalayaan ng paglalaya. Gayunpaman, ang hamon ngayon ay dapat sundan ng matibay na kooperasyon sa pagitan ng bansang may kaparehong adhikain. Kailangan ng matatag na estratehiya, malinaw na polisiya at pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN upang mapigilan ang patuloy na pang-aabuso ng isang makapangyarihang bansa. Yan ang ating Bombo News Analysis sa oras na ito. Ito si Bombo Marian Esmeralda and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!